Ang susunod nating kaso ay tila isang pelikula. Ito ay naganap sa Maryland, USA noong 3 ng Abril 1982. Si Stephanie Robert ay isang 22 anyos na dalagang nakatira sa isang maliit na komunidad kasama ang kanyang ina, ama at 4 na kapatid. Sila ay isang super close na pamilya. Ayon pa sa kanyang ina, marami sa mga kaibigan ni Stephanie ang naiinggit kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Maraming nakakakilala kay Stephanie bilang isang matalino, mapagmalasakit at sikat na batang dalaga na may maraming kaibigan at isang napaka-promising na future. Siya ay mag-aaral sa isang state university na may ambisyon at pangarap na maging isang pintor. Marso noong taong iyon ay umuwi siya para makasama ang mga kaibigan at pamilya bago bumalik para sa graduation. Sa sumunod na buwan ng Abril, siya ay nakapagkita sa isang kababata na nagngangalang Lisa. Si Stephanie ay gumayak at bahagyang nakipag-usap sa kanyang ina bago umalis. Paalam niya sa kanyang ina na siya ay magpapalipas na lang ng gabi kina Lisa at uuwi kinaumagahan. Si Stephanie ay nagdrive papunta sa bahay ng kanyang kaibigan at iniwan ang kanyang sasakyan doon. Gamit ang kotse ni Lisa, ang dalawa ay nagmaneho papuntang Georgetown, Washington. Noong gabing iyon, sila ay naglibot, pumunta sa ilang bar, uminom at nagsayaw hanggang sa madaling araw. Yung saktong party lang, yung walang walwalan. Matapos ito, kinaumagahan na nagmaneho ang dalawa pabalik sa bahay ni Lisa. Subalit sa oras na iyon ay nagpasya si Stephanie na gusto niyang matulog sa sarili niyang kama. Siya ay nagpaalam at sumakay sa sarili niyang sasakyan at nagmanehong pauwi bandang alas 3:15 ng madaling araw. Ang biyahe pauwi mula sa bahay ni Lisa ay nasa humigit kumulang 20 minuto. Ngunit 5 minuto pa lamang sa pagmamaneho sa kahabaan ng madilim na kalsada, si Stephanie ay nakatulog ng sandali sa manibela na nagresulta sa pagtahak ng kanyang sasakyan sa lubak-lubak na kalsada at pagbungko sa isang malaking bato. Siya ay lumabas ng kotse para tignan ang sira at 3 gulong niya ang na-flat at matinding pinsala sa ilalim ng kotse. Dahil dito, hindi magawang umandar pa uli ng sasakyan. Si Stephanie ay bumalik sa loob at ilang sandali lamang ay isang kotse ang huminto. Lula nito ang 26 anyos na lalaki na nagngangalang Jack Jones kasama ang 16 anyos na si Jerry Beatty. Ang dalawa ay galing sa inuman sa isang malapit na bar at nagkataong pauwi na rin noon. Sila ay tumigil at nagalok ng tulong kay Stephanie. Matapos ang maikling pag-uusap, sinabi nila na maaari na siyang ihatid pabalik sa bahay ni Lisa na 5 minuto lang ang layo. Doon ay pumayag si Stephanie at sumakay sa kanilang sasakyan na hindi niya lubos sa kalaing iyon na ang simula ng kanyang katapusan. Sa pagsakay pa lamang ng dalaga ay agad siyang tinutukan ng baril at kinidnap. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa na siya ay pakawalan, sila ay nagmaleho lang papalayo patungo sa mas madilim at masukal na parte ng kalsada. Doon ay kanilang pinagsamantalahan ng dalaga ng ilang beses sa likod ng sasakyan habang siya ay tinututukan ng baril. Matapos nito ay muli silang nagmaneho patungo sa isang abandonadong bahay na 1 milya lang ang layo mula sa tinitirahan ni Jack. Ito ay nasa gitna ng kakahuyan na talagang malayo sa kabihasnan. Ang bahay ay sadyang sira-sira na at marami sa mga pader nito ay butas-butas at natutuklap na. Doon ay kinaladkad ng dalawa si Stephanie papasok sa loob at pinagpatuloy nilang abusuhin. Nabanggit sa investigasyon kung paano brutal na pinahirapan ang dalaga. Mulit-muli nilang pinagsamantalahan si Stephanie 3 o 4 na beses, ginulpi at tinabuso ng walang awa. Ilang beses umano tinangka ni Stephanie na makatakas pero siya ay nabigo na siyang naging dahilan para siya ay muli lang parusahan at paulit-ulit na sipain sa katawan. Mula nung umpisa ay palayaw lang ang gamit ng dalawang suspect habang nag-uusap. Malamang para hindi sila matukoy ni Stephanie kung makatakas man
naman siya o kung magpasya silang palayain ng dalaga. Sa kabila nito, ang dalaga ay paulit-ulit na nagmakaawa at nangakong hindi magsusumbong sa pulisya at kung gustuin man nila ng ransom ay makakakuha rin sila ng pera. Sinabi ng dalawa na siya ay paulit-ulit umiyak at nagdarasal sa Diyos para siya ay iligtas. Sa gitna ng mga pangyayaring ito ay hindi sinasadyang tinawag ni Jerry si Jack sa kaniyang sariling pangalan na siyang narinig ni Stephanie. Dahil dito, ang dalawa ay nag-uusap ng pribado tungkol sa kung anong dapat nilang gawin. Kung papalayain nila si Stephanie ay maaari siyang magsumbong sa pulisya at sila ay tiyak na mahuhuli. Kung kaya ang dalawa ay nagpasyang paslangin na lang ang dalaga. Ito naman ay narinig ni Stephanie at kanyang nalaman ang magiging kapalaran. Doon ay mas lalo siyang naging desperado na makatakas. Sa pagkakataong ito, si Stephanie ay nakatalon sa isang butas na mula pa sa pangalawang palapag ng gusali. Sa kabila ng pagbagsak at mga bugbog sa katawan, siya ay muling nakatayo at buong lakas na tumakbo patungo sa kakahuyan. Nakalayo si Stephanie ng bahagya, subalit ang dalawa ay karipas sa paghabol at mabilis rin siyang naabutan. Wala nang takas ang dalaga. Hingal na hingal at dahil sa bugso ng damdamin, gamit ang dalang kadena, iniharap ni Jack si Stephanie at siya nitong hinataw sa ulo na nagresulta sa pagkabahak ng bungo ng dalaga. Si Stephanie ay halos nawala ng malay, ngunit nagawa pang lumingon at sinubukan pa ring tumakbo ng pasuray-suray. Siya ay hilong-hilo, halos hindi makalakad ng diretsyo at desperado pa ring makalaya. Noong oras na iyon, si Jack ay siyang bumalik sa kotse at kinuha ang kanyang 22 kalibring baril. Muling hinabol ni Jack si Stephanie at makalagpas nito ay siyang tinutukan ng dalaga at binaril sa kanyang noo na agad niyang ikinamatay. Matapos nito ay kumuha ang dalawa ng gasolina, ibinuhos sa katawan ng dalaga at siyang sinindihan. Isang oras ay namatay ang apoy at para lalong hindi makilala si Stephanie ay pinutol pa ng dalawa ang kanyang mga kamay at tinapon ang kanyang katawan sa isang sapa. Matapos ang karumal-dumal na krimen, ang dalawa ay normal lang na umuwi sa kanilang mga bahay. Si Jack ay may asawa at ama sa isang 6 na taong gulang na lalaki. At si Jerry naman ay isang kick-out sa high school na siyang nakikitira lamang kina Jack, kanyang asawa at bayaw. Hapon noong 3 ng Abril, ang mga magulang ni Stephanie ay labis nang nag-aalala nang siya ay hindi umuwi ng bahay. Labis itong hindi pangkaraniwan sa dalaga na hindi man lang nagpasabi o tumawag sa kanyang mga magulang. Malakas ang kanilang kutob na mayroong masamang nangyari. Tumawag ang ina ni Stephanie kay Lisa at tinanong kung sila ay magkasama. Naguguluhan, ani Lisa ay hindi at sinabing umalis si Stephanie ng madaling araw bandang 3:00 para umuwi. Matapos nito ay walang atubiling tumawag sa pulisya ang ina para i-report ang nawawalang dalaga. Doon ay agarang natagpuan ng pulisya ang kotse ni Stephanie at napansin kung gaano ito kasira. Gayunpaman ay itinala ng mga pulis ang pagkawala ni Stephanie bilang naglayas lamang na siyang hindi lubos matanggap ng mga magulang ni Stephanie. Sa halip ay silang mismong nagsimulang maghanap sa kanilang anak na babae. Sa loob ng 7 mahabang araw ay wala silang natagpuang bakas ng dalaga. Ngunit noong 11 ng Abril ay sorpresang nakatanggap ng tip ang pulisya. Kanino? Sa mismong bayaw ng suspect, ang 18 anyos na si Steve. Ani Steve, sinabi sa kanya ni Jerry na may masamang nangyari. Kinuwento umano ni Jerry na siya ay nakagawa ng isang napakasamang krimen noong isang gabi. Walang atubili niyang binulgar na sila ay dumukot at nakapaslang ng isang babae. Si Steve ay tila duda at naguguluhan sa kagimbal-gimbal na pag-amin at hindi niya magawang maniwala dito. Iyon ay hanggang sa kanyang mabalita ng tungkol sa isang nawawalang dalaga. Isang babae na nawala sa petsa na sinabi ni Jerry na sila ay nakapaslang ng isang tao.
agaran siyang tumawag at nagsumbong sa kinaukulan. Sinabi ni Steve ang lahat ng kanyang nalalaman at ang buong pag-amin, maging ang pinangyarihan ng krimen ay nabanggit at kanyang sinamahan ang mga kapulisan. Dahil sa tip na ito, noong alas 8 ng gabi, 11 ng Abril ay natagpuan ang bangkay ni Stephanie na hindi na posibleng makilala dahil sa pagkasunog nito. Kasunod nito ay ang pag-aresto ng pulisya kina Jerry at Jack at agarang kinwestiyon sa kanilang pagkakasangkot sa krimen. Halos agad-agad ay pareho silang nagbigay ng pahayag, subalit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa krimen, ni isa man sa kanila ay hindi nagpakita ng bahid ng pagsisisi. Wala sa kanila ang umamin sa pagkalabit ng gatilyo o pag-chop-chop sa katawan ng dalaga at pareho nilang itinuturo ang isa't isa. Matapos nito ay sinabi na rin ng mga pulis ang masamang balita sa pamilya ni Stephanie. Ngunit hindi sa sobrang detalye. Sinabi lang sa kanila na ang dalaga ay binaril at pinaslang. Ang plano ay hahayaan na lang munang makalampas ang pamilya sa burol para paghahanda sa paglilitis na sunod na mangyayari kung saan nila malalaman ang lahat ng pinagdaanan ni Stephanie. Subalit sa kabila nito ay may nakalabas pa ring detalye sa media at detalyeng ibinahagi ang bawat pangyayari. Nabigla ang komunidad sa balita at ang mga estudyante ng eskwelahan ni Stephanie ay nagdaos ng prayer vigil para sa dalaga at isang memorial service. Habang ang dalawang sospek ay naghihintay sa kanilang magkahiwalay na paglilitis, ay nakapagkasundo si Jerry na tumistigo laban kay Jack para sa mas mababang hatol. Ipinaliwanag ni Jerry sa pulisya kung paano nila kinidnap si Stephanie at kanya ring naalala ang isang maikling pakikipag-usap sa dalaga. Aniya ay hinihiling ni Stephanie kung maaari ba siyang pakawalan. Sagot ni Jerry ay hindi ko pwedeng gawin yan. Nooy umiiyak ang dalaga at gustong-gusto nang umuwi para tapusin ang kanyang painting. Ani Jerry, tinanong ko siya kung ano ang painting, ngunit hindi niya sinabi sa akin. Nauna ang paglilitis kay Jack Jones noong 20 ng Setyembre 1982. Ang pamilya ni Stephanie ay naghangad ng parusang kamatayan para sa dalawang sospek. Iniharap sa korte ang mga ebidensya kasama ang kanilang mga testimonya. Si Jack ay napatunayang nag-aasala sa pagkidnap, pangahalay at pagpatay. Ang ina ni Stephanie na si Roberta ay nagsalita sa hukuman para ikwento ang buhay ni Stephanie, ang kanyang mga nagawa, pangarap at kung paano ito brutal na pinutol lamang ng isang kalunos-lunos na trahedya. Subalit sa kalagitnaan nito ay nagawang tumutol ng abogado ni Jack. Aniya, ang pagkwento tungkol sa buhay ni Stephanie ay maaaring magpasiklab ng mga damdamin ng tagahatol at siyang hindi patas. Si Roberta ay siyang pinatigil at hindi pinayagang magsalita tungkol sa kanyang pagluluksa at ng kanyang pamilya. Ang kampo naman ni Jack ay nagpahayag ng paghihirap na dinanas ng sospek sa adiksyon, droga at magulong kabataan at sa katunayan ay wala siyang history ng krimen at pagkabayulente at kung siya man ay hahatulan ng death penalty ay magdudulot ito ng matinding pagdurusa sa kanyang pamilya. Dahil dito, ang mga tagahatol ay nagkasundong si Jack Jones ay nakipagtulungan sa pulisya sa pamamagitan ng pag-amin at ngayon ay siyang nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Dahil sa nakakadismayang pamamaraan ng mga abogado ng suspect, ang pamilya ni Stephanie ay sinabihang hindi na maaaring dumalo sa mga susunod pang paglilitis at hindi aabisuhan tungkol sa pag-usad ng kaso. Kailangan pa nilang tumayo sa labas ng korte at ang kanilang mga tainga sa salamin na bintana ng hukuman. Nakakapanlumo, ano kabayan? Pero inyong alalahanin na ito ay noon pang dekada 80. Ang mga tagahatol ay siyang nagdesisyon na huwag hatulan ng kamatayan si Jack Jones. Sa halip ay sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Dagdag dito ay kung magpapakita ng mabuting pag-uugali sa kulungan, si Jack ay posibleng mapalaya matapos lamang ang 12
taon. Sumunod na nilitis ay si Jerry na siya ring napatunayang nagkasala at binigyan ng parehong sistensya katulad ni Jack na habang buhay sa bilangguan at may posibilidad na mapalaya sa loob lamang ng 12 taon. Ang paghahatol na ito ay lubos na hindi makatarungan ayon sa pamilya ni Stephanie, kakampi ang kanilang komunidad at mamamayan ng Maryland. Ang naghatol na korte ay tumanggap ng labis na pagkondena. Dahil dito, halos 100,000 katao ang pumirma sa petisyon na gumigiit sa korte na magpataw ng pinakamahigpit na sentensya. Bilang resulta nito ay karagdagang habang buhay na termino ang ipinataw sa mga sospek na nangangahulugang hindi bababa sa 23 taon na pagkakakulong bago ang posibilidad na sila ay mapalaya. Sa kabila nito, pakiramdam pa rin ng pamilya ng biktima na binigo ng sistema si Stephanie. Hindi sila naniniwala ang mga sospek ay karapat-dapat na palayain sa gantong krimen. Sa kasalukuyan ay wala akong mahagilap na detalye sa kapalaran ng mga sospek. Maaaring sila ay nakalaya na, nakapagsimula na ng bagong buhay at gumagamit na ng ibang pangalan. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Hindi mahirap isipin na ang mga suspect ay binigyan ng bias na pagtrato, special treatment kumbaga, kaysa sa nagdadalamahating pamilya ng inosenteng biktima. Sa katunayang hindi pinayagang magbigay ng salaysay ang pamilya ni Stephanie sa harap ng mga tagahatol ay siyang labis na nakakadismaya. Sa halip ay mga suspect pa ang nabigyang pagkakataon na magsalaysay ng kanilang buhay na kung sila ay mahahatulan ng death penalty, umano ay magdudulot ng pagdurusa sa kanilang pamilya. Naniniwala si Roberta na ang defense team ay sinadya silang mapanahimik. Aniya, tila hindi trinatong biktima ang kanilang anak at isa lamang siyang pangalan sa kapirasong papel. Sa kabila ng kalunos-lunos na kasong ito, ang kolehiyo ni Stephanie ay nagtalaga ng isang gallery sa ngalan niya. Ang mga magulang ng dalaga ay siya ring nakibaka para ipaglaban ang pagpasa ng batas para sa karapatan ng mga biktima at ang pamilya para magpahayag sa hukuman ng salaysay bago ang paghahatol. Dahil dito, ang mag-asawang Roberta at Vincent ay siyang nanguna para maipasa ang Victims' Right Act of 2004 para hindi nadanasin ng iba ang kanilang pinagdaanan. Dagdag pa ay kanilang nasimula ng Stephanie Roper Committee at Foundation na kilala ngayon bilang Maryland Crime Victims Resource Center na tumutulong sa mga biktima para gumabay sa mga legal na proseso kung saan libo-libo na rin ang kanilang mga natulungan. My name is Roberta Roper. My husband and I, Vince Roper, are the founders of what originally was the Stephanie Roper Committee and Foundation in tribute to our slain daughter. In 1982, when Stephanie was murdered, her crime committed against her was considered one of the most heinous ever in our state. As I said, we went into this process full of trust and hope, and that was all destroyed. The defense convinced them that anything I had to say was emotional, irrelevant, and probable cause for reversal on trial. Victims 40 years ago had no right to information, no right to be present, no right to be heard, and we wanted to remedy that. Probably the most significant achievement was the passage of a state constitutional amendment that provides for the fair treatment of crime victims, that they may be informed, they may be present and be heard in all criminal proceedings to which the accused has such a right. Noon ring ika-20 ng Oktubre 2012 ay ipinangalan kay Stephanie ang highway na pinakamalapit sa kanilang tahanan. Ayon sa mga pahayag ng ina ng dalaga, si Stephanie ay isang mabuting tao, kaibigan at anak. Siya ang tipo ng anak na hihilingin ng isang magulang na magkaroon. Anong masasabi mo kabayan? Sana ay may napulot kang leksyon sa kasong ito. Sa mga kabataan, naway nauunawaan nyo kung bakit ganoon na lang ang paghihigpit ng inyong mga magulang sa tuwing kayo ay lumalabas at nagpapagabi.
Antok na ako kabayan. Kung inyong nagustuhan ang ganitong kwentong sa iyo ay magpapatulog. Follow and subscribe. Hanggang sa susunod na lang muli. Ingat tayong lahat.